So hi guys, welcome sa aking channel. So today we are going to talk about magkano nga ba ang kailangan para magsimula ng ganito kaliit na tindahan. Ito po sobrang liit ng aking tindahan. Pero magkano nga ba ang aking ginastos para masimulan ito aking maliit na tindahan? Sobrang liit lang nito mga pre. Guys, sobrang liit. So, itong aking tindahan na to ay 8 months, 9 months na siguro to. Ang aking pinuhunan ay 10,000 pesos. Yun, medyo umutang tayo ng 10,000 para masimulan na natin ang ating maliit na tindahan. Tsaka doon kami bumili sa talaga yung mura talaga na yung parang bagsakan siya ng mga items ba na sobrang mura lang. Parang may promo yung mga products. Yun, noong last year yata namin to sinimulan, mga October, November. Yan, dito punong-puno yan Pero ngayon, araw-araw, nire-refill ko na lang. Punta ako doon sa Changi. Doon may mga doon. Mga murang mga items doon na mura. Nag-walking din ako for exercise. So yun 10,000 po ang aking puhunan dito sa napakaliit na aking tindahan. Yeah. Medyo hindi ko po yan basta yung aking patis, aking magic syrup. Nauubos na nga itong ubos na yung Wiggles ubos na. Ano pa bang ubos dito? Itong ba itong laman ito? Yung mango na aking Mountain Dew, malapit na rin maubos. So sa ganito ka guys, mga 10 to 15,000. Sobrang liit lang ito pero okay na rin ito. Ang kita rito is yan nyo lang, ipambayad nyo sa kuryente, pambayad nyo sa tubig, sa internet, kaya na to. Basta pag may kita, ipunin lang yun yung kita. Kasi pag kung daily ka nag-iipon ng kita ng tindahan, tapos yung kita 50% babalik sa tindahan, tapos yung 50% sa kita pambabayad mo sa so malaking tulong nito. Tsaka kapag bumili ka sa tindahan mo, discounted na yung products na makukuha mo kasi hindi mo na papatungan yung kinukonsume mo na product So, for example, ito, benta ko niyan is 16 pesos. Pero kung ako ang kukonsumo nito, so babalikan ko na lang siya ng puhunan na 13 pesos kasi yung 3 pesos doon, tubo na yun. Pero kung ako ang bibili, dapat magbayad rin ako sa tindahan ko nang ibabalik ko yung puhunan. Kasi pag hindi mo binalik yung puhunan, mauubos naman tong tindahan mo, hindi mo na re-refill. So dapat talaga mo lang, ibalik mo yung puhunan. Tapos yun na lang ipang bibili mo doon sa Changi or sa yung mga bagsakan ng mga products para tuloy-tuloy ang negosyo. So yun lang guys, sa ating tindahan content. So next content ulit guys. Thanks for watching. Don't forget to subscribe.